Kain tayo. Nagluto ako ng cauliflower guys. Nilagyan ko ng karne, ng manok. Tapos yan, kanin. Tara, lunchtime. Ito yung project natin ngayon guys, yung sahig. Nakikita nyo yung mga pagitan ng tiles. Ayan, naka-gloves na ako dahil gagamit tayo ng Clorox bleach. Bali, lalagyan natin yung mga pagitan nito para pumuti-puti. Nakikita nyo yung kulay na yan. Sobrang maitim, diba? Tatanggalin natin. Try natin kung matatanggal siya nitong chlorine. Tapos, naganda ako ng basahan na tuyo at saka basa. Para pupunasan agad natin. Para hindi basang-basa, mangangamoy maigi ng chlorine yung loob ng bahay. Bali, wala yung mga amo ko. Kaya naisipan ko na lang nalinisan to. 3 araw silang wala ngayon. So, wala naman akong masyadong lilinisin dahil lagi naman ako naglilinis. So, ito na lang para may magawa lang. Pero, ano guys, mahirap pala. Kinuskus ko naman maigi ng brush. Ang hirap niyang tanggalin. Dapat ibababad mo ng matagal. Kaso mauubos ko yata tong isang maliit na chlorine na to. So, hindi ko natapos. Ito lang kusina yung ginawa natin. Hindi na ako dun sa sala. Sa susunod na mga araw na yon. Ang hirap niya guys. Kahit kutkutin mo ng kutkutin, hindi na siya namumuti. Baka ganun talaga yung kulay nung pagitan. Yung ginamit nilang cement. Ano bang tawag doon? Cement na para sa tiles. Try lang natin naman. Bakalay mo, matanggal yung iba. Mamuti-muti ba? Ito na yung itsura niya guys. Hindi masyadong natanggal. Pero pumuti-puti naman siya, no? Ayan o. Yung iba hindi na matanggal. Ayan. Okay naman dito maputi-puti. Hindi masyadong matanggal. Dito sa kwarto ko hindi pa tingnan nyo ang itim-itim. Pero pag lumabas kayo, ayan. Medyo nagbago naman. Hindi ko pa na lahat dahil hapon na, alas 5 na. Naman ako ng mga damit na nilabhan. Ayan. Sobrang dami ko nilabhan. Meron pa sa labas. Tiklupin ko muna at wala na akong space. Grabe na yung tambak sa kwarto ko guys. Tingnan nyo. Ang dami-dami na naman kasi kung ano-ano. Nag-travel na naman sila ng 3 araw. Dadami na naman yung tambak. Ayan o. Mamili sila. Ang dami-dami. Kaya dito lahat nakalagay yan. Diba? Ito, napanalunan ng amo ko. Dito na naman nakatambak, wala ng paglagyan. Yung ilalim ng kama ko kasi punong-puno na rin ng maleta. Diba? Ayan, magtiklop muna tayo. Bale, sobrang busy talaga ako guys. Kaka-reels, charot. Busy ako sa trabaho. Yung reels, na isisingit ko lang yung Facebook ko guys. Yung profile ko kasi yung monetize. Yung real name ko talaga. Yun yung Facebook. Dalawa kasi yung Facebook ko guys. Yung Joanna Pot Vlogs na Facebook page. At saka yung pinaka-profile ko. Yun yung monetize sa akin. So, doon ako nag-upload. So, meron namang nang nakapalo sa akin na mga nandito na sa YouTube, nanonood, nakapalo na sa akin sa Facebook. Araw-araw ako doon may upload kasi natutuwa ako. Sobrang natutuwa ako. Kasi noon, alam nyo, sabi ko kahit maka 5,000 na follower lang ako para ma-monetize ako sa Facebook. Tapos sabi ko kahit isang video ko lang yung mag-viral. Pinagdadasal ko talaga yun. Susuko na sana ako sa Facebook guys. Pero hindi. Alam niyo yung naging motivation ko doon. Yung quotes na be consistent and patient. Ayun. Talagang naging consistent lang ako mag-upload. Kahit alam ko na ang views ko noon 300 views lang, 500 views lang. Yun lang talaga. Pero pinagpapatuloy ko lang, nagtitiwala ako at saka iniisip ko na. Sabi ko magaling naman ako. Okay naman yung mga ginagawa kong video. May mga matututunan naman doon. May na-share naman ako ng magandang bagay. So sabi ko, itutuloy-tuloy ko lang to. Hahayaan ko na lang. Kasi sabi ko, baka balang araw may mag-viral din sa vlog ko. Tapos yun, nung hindi ko makalimutan, November 21 yun guys. November 20 yata, naging viral na siya. 21 ko lang nalaman kasi pagising ko noon ng umaga, ang dami kong notification sa Facebook. Nakita ko yung isang video ko, nag-viral siya kasi ang dami nag-share. Tapos ang dami nang nagko-comment. Tapos natutuwa na ako, gawa ng mga video. Kung ano yung tinatanong nila doon sa video na yun, ginagawan ko ng reels na 1 minuto lang kasi doon kaya mabilis. Tsaka 'di ba alam niyo naman pag lumalabas ako, yun, saka ako gumagawa ng video. Kasi pag naglalakad ako papuntang bus station, ayun, nakakagawa ako ng 1 minuto na video. So, ayun. November 21, tapos nakita ko, ang dami nilang tanong, ang dami kong nagawang video, upload ako ng upload. Tapos tinignan ko yung mga reels ko, lahat guys sa Facebook. Pinapanood na rin nila, halos yung iba ko pa ng mga luma ko ng video. Tapos ang dami, yun nga sabi ko sa inyo, may mga basher na rin ako. Kasi yung mga luma kong video, parang against sa kaisipan nila. Yung alam mo naman, hindi natin mapiplease lahat ng tao. So, yung ibang video ko, hindi nila magustuhan. So, ang dami kong basher talaga. Tapos, kahit itong mga present ko na, ang dami pa rin nagagalit sa akin. Ang daming, ewan ko, ganito para talaga siguro. Ngayon, alam ko na.
Kaya sabi ko nga sa sarili ko, yan, di ba gusto mo yan? Di ba gusto mo na mag-viral ang video mo? Ayan, nagba-viral ka na. Pero ano yung nakuha ko? Mga basher. So, ayun. Siguro ayun na yung kaano ng social media. Kasi nga, hindi lahat ng tao magugustuhan tayo. Yun yung iniisip ko na ngayon. Pero hinahayaan ko na lang kasi sabi ko, basta yung nasa isip ko, malinis yung ang tawag dito, yung motive ko ba, yung, ang tawag doon, yung gusto kong iparating sa tao ba, is, yung isip ko, maganda yung naiisip ko, pero para sa kanila, hindi pala. Alam nyo yon, yung nagsishare ka ng kung paano mag-apply dito sa Hong Kong, yung mga na-experience mo, sinishare mo, ganyan. Pero marami silang masasabi na, hindi yan totoo, hindi yan ganito, ganyan. Puro kasi nasabi mo, maganda dyan sa Hong Kong, puro maganda. Tapos, iba naman pala yung na-experience nila. So, ayun, kaya marami akong nagiging basher kasi magkakaiba pala kami ng experience. Hindi ko naman kasi doon sinasabi na ako lang yung lahat kami nakakaranas ng ganon. Ang lagi kong sinasabi, based on my experience. Kaso, ang problema sa kanila, hindi nila pinapanood yung buong video. So, ayun, akala nila, for the content lang daw ako, pasikat lang daw ako, ang yabang-yabang ko, mga ganon guys. Diyos ko, ang dami mong mababasa. Masakit ang ulo mo, pero hinahayaan ko na lang. Minsan kapag sobra-sobra na talaga, inaalis ko na yung video. Yung pinag-iisipan kong mabuti. Siguro talaga mali yung nasabi ko doon. Mga ganun. Siguro mali talaga yung nasabi ko. So, inaalis ko na lang yung video. Pina-private ko na lang siya. Kaya, ayun. Pero hindi naman nawawala yung kita. Kahit alisin mo yung video. Nandun pa rin siya. So, ayun. Natutuwa ako kasi yung pinagdadasal ko lang ba noon na mag-viral kahit isang video. Tapos ngayon, tinupad ni Lord, halos lahat ng video ko, guys. May 1 million views na ako, mga ganyan. Ilang days ko pa lang na na-upload. 1 million views na siya. Alam mo yun, nakakatuwa kasi. Pero yung kita niya, hindi naman bongga ha. Halimbawa, yung 1 million na views, $24 lang, guys. So, malaking tulong na pa rin yun. Pag naipon yung ibang videos. Maliit na kasi yung bigay ni Facebook ngayon. Pero dati kasi malalaki yung bigay niya. So, sa isang video, halos 1,000. Yung 1 million views mo sa Facebook, 1,000 ang katumbas na peso. So, okay na rin, di ba? Mali mo, di ba? Hindi natin alam. So, natutuwa ako. Kasi, yung sinasabi na magtiyaga ka, at saka maging patient ka, mag-antay ka, basta gawin mo lang yung tama na gusto mo talagang gawin sa Facebook, yung gusto mo maging content creator, nag-share ka, ipagpatuloy mo lang kung gusto mo talaga yun, ay nag-share ka talaga ng maganda. Kasi makikita yun ng mga tao pag napanood, okay pala yung video nito, ma-share ko nga dito, nakaka-relate ako dito, i-share ko nga to. Hanggang sa marami na ang nakaka-relate, marami na ang nag-share. Ayun yung natutunan ko sa pagpasok ko sa social media sa Facebook, na gano'n, hindi kanila, mas marami palang hindi magkakagusto sa'yo sa Facebook. Dito kasi sa YouTube, parang yung follower mo lang talaga makakapanood sa'yo. Pero sa Facebook, halos lahat talaga makakapanood sa'yo kasi dumadaan niya sa Facebook, sa newsfeed eh. Pag YouTube kasi, di ba, kahit manood ka ng manood dyan, bibihira na lalabas yung video ko. So, kaunti lang views ko dito sa YouTube. So, ayun, natutuwa ako kasi, kaya na-share ko lang sa inyo guys, yung pinagkakabisihan ko ngayon na Facebook. Grabe, naiingit talaga ako noon. Ang galing naman nila. Sumayaw lang sila. May million views na sila. Yung 6 seconds lang. 1,000 views na. Yung mga ganun. Pero ngayon, tingnan mo, nakakatawa. Kung makikita niyo yung Facebook ko, guys. Sinishare ko search niyo yung Joanna Pot Vlogs. Tapos nandun yung Facebook ko nakalagay doon. Yung mga reels ko. So, ayun. Kung gusto niyo lang naman, kung interesado lang kayo. Ay, tapos na ako mag-tiklop. Ang bilis, di ba? Kadaldala natin. Ayun, babalik ko na lang to sa lagayan. Nasa labas pa yung iba, kukunin ko pa. Kunin muna natin para mamaya magluluto na ako ng laing. Magluluto ako ng laing, guys. Nawala yung boses. Ewan ko ba dito sa cellphone ko, sira na yata. Magsaing na tayo. Para bukas, sinama ko na rin para isang saingan lang. Start, hindi ko na ita-timer. 48 minutes bago siya maluto. Tapos, ito na yung laing natin. Binilad ko kanina kaunti. Tuyo na siya, pero binilad ko lang para maging tuyong-tuyo, oh. Tapos, ito yung ating gata. Meron dito sa loob gata. Gamitin ko muna. Kasya na kaya tong isa. Coconut cream. Pero lulutuin ko muna yun sa tubig para lumambot bago natin ilalagay yung gata. Gusto ko yung nagmamantika. Bigay pa pala to ng pinsan ko na nagaling pa ng Bicol, guys. So, ayun, naghiwa na ako nitong luya, bawang, tsaka sibuyas natin. Tapos,
yung karne, piprito ko muna para medyo malutong-lutong siya mamaya pagka niluto natin. Tapos ito yung gata natin, isa lang. Kasya na siguro yan. Nilagyan ko muna pala yan ng tubig yan. Niluto ko muna sa tubig yung laing. Tapos nilagay ko na yung mga sibuyas, bawang, luya at saka itong karne. And then, nilagyan ko na rin ng asin. Asin lang yata nilagay ko. Mamaya yung asukal at saka suka pang huli. Tapos ito na yung gata. Ang lapot nung gata guys, parang hindi siya magmamantika. Kasi iba yung gata, hindi fresh ba. Ayan. Pero masarap naman, na amoy ko na nga eh. Ayan o, lapot-lapot na. Tapos nilagyan ko yung konting suka, tapos huwag niyong haluin pag nilagyan nyo ng suka ha. Ayan, sarap na. Kain na tayo. Kailangan niya nakakamay. Tapos may konting sili. Tapos kanin. Sarap. Naubos ko nga yun. Yung kanin na sinandok ko na yan. Dahil nakakamay tayo. Tapos nag-live pa ako nun sa Facebook. Kaya ayun, ginanahan ako lalo. Naubos ko tuloy lahat.